Sinilaan niyo pa yung cellphone niyo. Hindi nga po alam nasawa ko. Patay. Balak po sana namin pasuro ito. Ano yan? Uy, bigat ito ha. Kung gold ito, medyo jacked up kayo dito. May ibang na nag-offer dito. Meron po, vlog. Ka-vlogger. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Gold and Cobalt. Galing CDO. Ganda. Kaya bibenta to. Okay. Ganda. Pasok! Wow, dami nyo ah. Good afternoon. Tingnan po. Sige, opo, sir. Opo. Sige, anong pangalan niyo, sir? Mark Angelo Hermoso po. Mark Angelo, Tokayo. And si sir? Marvin, Arbero sir. Ha? Marvin. Marvin. Oo, tsaka sino yung mga kasama mo sa likod? Dami nyo ah. Saan kayo galing? Kami po, galing po ng Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yes. Wow. Layo ah. All the way here ah. Anong ibebenta nyo at napasal kayo sa Manila? Balak po sana namin pasuro ito. Ano yan? Mukhang bartering ito ah. Ang bartering ay mga gold ingots na ginamit sa Pilipinas hanggang sa pagdating ng mga Kastila. Ito ay hugis singsing at dahil sa kanyang laki, kumpara sa mga pilonsitos, ay nagpadali sa mga malakihang transaksyon. Bartering nga ba? Saan mo nakuha Yes, sir. naman to, sir? Galing po sa kaibigan. Okay. Sige, anong alam mo dyan? Sa bartering. Sige nga. Research ko po siya. Parang 16th century. Ang lumabas po sa Google. Okay. Alam ko para saan ginagamit yung bartering. Yan po ata yung unang pera natin na pwede natin ipambili, ipamalit ng pagkain. Okay. Ito ba ay na-test mo na? Yan po, hindi ba po? Kasi dapat well, may mga brass na bartering pero meron din gold. Opo. Actually, mas gold yung yung tumatagal at mas gold yung nasasabi nilang bartering talaga. Opo. Ginamit ito bago yung panahon ng Kastila, Opo. no? Bago pa si Magellan, Opo. may ganito na. Ang tanong, ito ba ay bartering talaga? Yun po ang hindi natin. So, yun ang i-analyze natin kadikada. Unang-una, ginto ba to? Yun po ang hindi natin. So, Pangalawa, ito ba ay bartering talaga? Kasi ano ba yung, kunyari, sa simpleng construction na to, pwede ka na makumuha ng kahit anong metal dyan, pukpukin mo, tapos bilugin mo ganito, gawin mo para sing-sing, di ba? So, yun yung mga determinants niyan. And, base doon sa napansin ko, no, may mga letra dito. yes sir. Meron nga po. So, ito, yan, kung makikita mo dito, nasa na ba yan? Ayan, may mga letra. May letrang E, tsaka may letrang H. Kadikada, meron ba kayong mga silver coins tulad ng American period coins mula 1903 hanggang 1945 na may denomination na 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos at 1 peso? Tirahin nyo na yan. Kumukuha din kami ng mga gold coins at scrap jewelry. Contact us at Dekada TV on Facebook. 1C? Ayun, may letra, may nakasulat eh. Opo, H, meron po. tapos N, tapos E. Opo. Yung ganyan, oh. Okay. Ngayon, may problema tayo dito. Kasi, dahil panahon ng Kastila yan, at mga Pilipino gumawa niya, yung mga sinaunang Pilipino, no? Hindi pa nila alam ang English alphabet. So, paano magkakaroon ng, at siyempre, may sarili tayong, alibata, may sarili tayong panulat.
Opo. Well, sulatin nun, mga symbols na pre-Hispanic, no? At yung letter E, letter H, hindi po yun, English po yan eh. So, yun ang problema natin dito. So, posible, sabihin natin, inad later on, may nag-vandalize nito later on. Ilan ba timbang nito? Tingnan natin. Okay. 24 grams. Kung bigat ito Kung gold ito, medyo jackpot kayo dito. Ito pa, may iba nang tumingin nito. Hala pa po. Wala pa. May ibang na nag-offer dito. Meron po, vlogger kasi hindi ko po siya. Vlogger. Nakita na niya personal. Hindi pa po. Hindi pa, sa pictures Picture pa lang lang. din po. Gano'n yung offer sa inyo? 5K po. 5K, okay. Well, masabi ko agad, mababa yun kung tunay ito. Diba? Baka sa value pala ng gold. Kung gold nga ito, medyo na kayo. Medyo lugi na kayo doon. Kaya po. Sa 5K kasi kung gold pa lang ito. Ngayon, kung hindi ito gold, tapos bartering talaga, baka pwede. Baka pwede sa ganung price. No? So, kahit gold ito, ang tanong, ginawa ba ito nung bago yung panahon ng Kasila o ginawa ito kahapon? Di ba? So, malalaman natin yan sa paggamit ng XRF. Yung XRF na machine, no? Hindi na to simpleng ikakaskas mo, tapos malalaman mo kung gold o hindi. Kailangan kong may suri ito na ginagamit yung XRF. So, kung okay lang sa inyo, dadali ko ito kay Boss Toyo. Ayaramin ko yung XRF niya, tapos ibalikan ko kayo. Kasi, Okay? Bigyan nila akong 10 minutes. Bago ko pala ipatest ito dun sa XRF ni Boss Toyo, magkano muna pala to? Baka naman hindi ko kaya. Baka hindi ko kaya, wala lang. hindi po. Ano? 8K po. 8K! Okay, sige. Kung gold ito, murang-mura yung 8K. Sobrang mura yan. Parang, dadagdagan na kita nun, sigurado. Ngayon, kung hindi naman to gold, bahala na. Pag-usapan natin mamaya. Salamat pala, Boss Toyos, pagpagamit mo ng iyong Banta XRF. At siyempre, itetest natin para ma-compare lang, itest natin yung aking sariling brass barter ring. So, let's go. So, yan. Lumalabas ang daming impurities, So, yan, daming impurities. So, ito naman yung sa kanya. Ito yung bartering nung nagbebenta sa atin. So, kung makikita mo, ayan, meron din. Meron din may nickel, may copper, zinc, zirconium, palladium, tsaka lead. Okay. Ito na yung mo. So, umuwi muna ako para i-testing din yung aking sariling brass, bartering. So, meron akong 4 na bartering. So, tinesting ko lahat yan. Ready ka na sa resulta? Yes, yes. Okay. Ngayon, kung gold yan, ang last nabili ko ng bartering sa Cebu pa noon, nabili ko siya 100,000. Mas malaki ng konti dyan, pero noon kasi mura pa gold eh. Pero pag ganyan kabigat, talaga mahal yan. Ngayon, kung brass naman yan, na bartering, may presyo pa rin. Siguro mga between 3,000 to 5,000 siguro yan. Mga brass na bartering. Pero hindi masyadong sikat ang brass na bartering kasi nga, usually gold talaga ang pinante-trade noon, yung bago pa yung panahon ng Kastila, yung mga barangay. Bukod sa Piloncitos na sa isang episode natin, yan din yung ginagamit, yung mga ganyan. Actually, mas mahal pa sa Piloncitos yan. Kung nung araw mo ginastos kasi mas maraming gold yan. Dapat. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi mo gold yan. Hindi po. Okay?
Hindi. At lumalabas na meron siyang 66% copper at 33% zinc. Okay? So, ibig sabihin nun, siya ay brass. Brass. Okay, so may konting impurities, zirconium, tsaka lead, tsaka nickel. Pero wala na, no? Ngayon, kinumpare ko naman dun sa mga sarili kong samples ng barter ring, halos pareho, no? Copper, zinc, kasi brass din ito eh. Copper, yung nga alam, mas mababa ang concentration ng copper nito. Nasa 63%, tapos yung zinc nasa 36%. Tapos marami ibang impurities katulad ng zirconium, palladium, cadmium, lead, tsaka nickel. So, yung isa naman, dami, ninan ko pa eh. Meron ding iron. May iron, may nickel, may zinc, zirconium, cadmium, palladium, lead, at iba pa. No? So, maraming ibang impurities. So, sa inyo, meron ding impurities. Pero, yun nga, sir, very, yan, yung isang malaking red flag yung may mga English letters dito. No? May English letters siya, tapos hindi siya tugma dun sa itsura ng barter ring na gold. Ano? Kasi kung makikita mo to, usually, mga barya-barya to, maliliit lang talaga siya. Hindi ganitong kalaki. Yung ganitong kalaking barter ring, gold na dapat yan. So, in conclusion, hindi ko siya magbibili, sir. I'm sorry. Thank you, sir. Okay? Sige. Thank you Yun. na rin. Maraming salamat po kay Sir Tigada TV. Ito po talagang item na to ay ano sa akin ng aking kaibigan na para i-test o malaman kung may value ba o wala. Kaya kami nagpunta rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Sir Tigada TV, thank you po. Sinalaan niyo pa yung ano nyo. Meron po mga Sinalaan niyo pa yung cellphone nyo para makarating dito. Opo eh. Sige, Hindi nga po alam nasawa ko. patay. Kung isang tao lang kayo, okay na sana. Di ba? Yeah. Di ba, may ano naman kayo dyan. May konting tiyat. Makuha naman kayo niyan. Masahe po. Masahe lang. Sige, kung na kayo kumain, huwag kayo Jollibee.